Hello, it's me, Darlene Vlog. Hello mga katanims, kalingap ka-chomka, kumusta na kayo? Ito naman si Tita Darlene, nagbabalik, mag-reaction na naman tayo. Pero bago yan, i-shoutout mo natin si Kuya Val, si Ate Edna, si Kalingap Rab, siyempre ang mga kasama natin na mga reactor, kasamaan ko sa Karipa, Karaba, shoutout po sa inyong lahat, siyempre ang mga supporters ng Team Kalingap, ang mga charity vlogger, mga ambassador, deputy sa landing pad, shoutout sa inyong lahat. Kayo ng mga silent viewer, kumusta na po sa inyong lahat? Si Chomar ay tatlo lang ang napabahayan niya, si Nanay Nancy, si Nanay Jenny Rose, si Tatay Joven. Ito kay Tatay Joven, baka next week magkaroon ng ribbon cutting. At yun nga, di ba, binisita nila Kalingap Chomar. At nakita nila na medyo yung bahay nila is makalat, no? Madumi ang dingding, yung parang kisame, no? Sa paligid. Parang kulang sa linis, naintindihan po natin. Ito si Tatay Joven is single parents, lalaki din siya. At yung mga bata maliliit, tapos siguro nagtatrabaho siya. So itong mga bata, kung nakita niyo namin, medyo madumi-dumi ang kanilang mga paa. So tingin ko si Tatay Joven siguro na hindi niya kayang gawin lahat-lahat. Siguro baka pagdating sa bahay, pagod na pagod, kasi nagtatrabaho, tapos may mga bata pang asikasuhin. Maawa tayo kasi maisip natin katulad ng single mom, no? Lahat sa kanya, mamamasukan, magtindera, kung ano dyan ang trabaho niya, maglalabandera. Tapos pag uwi, sikasuhin ng mga anak, magluluto, maglilinis. So ganun din ang kay Tatay Joven, ang kanyang pinagdadaanan. Ngayon, kung makita natin sa kanya, stress na stress siya, no? Tuwing ikot ni Jomar sa bahay, nakikita yung dumi, no? Napansin pa yung gasol na walang linis, yung parang yung mantil, kung ano ba dyan, sabi ni Kalingap Jomar na tatay, maglinis ka po kasi anytime next week pupunta kami dito kasama si Kuya Val dahil magre-ribbon cutting tayo. So yun nga, pumasok din siya sa CR. So I don't know kung ano nakita niya doon or naamoy, pero alam po natin talaga na mahirap sa katayuan din ni Joven, yung alagaan niya yung apat niyang maliliit na anak tapos nagtatrabaho dahil kita natin yung stress niya din po, pero at least nakakatuwa na nandiyan na, may bahay na po sila. So sana alagaan ito ni Tatay Joven dahil nga po, yan, nabigyan sila ng bahay ng Kalingap, napabayan sila ni Kalingap Jomar. At tuwing visit siguro ni Jomar, if nakikita na malinis, maganda, maayos, matutuwa itong mga sponsor. So I hope na itong tumutulong kay Tatay Joven is hindi siya iiwan dahil may intindihan siya. So kailangan siguro na bigyan din ng time itong paglilinis ng bahay. Maliit lang ang bahay, di ba? So maliit lang ang lilinisin mo. So dito naman kay Lula Susi, Nanay Susi, nakakatuwa din po kasi nga po meron na budget ang bahay niya, 100 plus. So ngayon sinama nga ni Jomar itong engineer ba to or foreman, siya ang tiningnan niya yung bahay. So para bang hindi susundin ang laki ng bahay kasi ang budget is kukulangin. So parang ni-move lang siya doon kung saan mayroong hollow block, doon lang gagawa sa part na yon na yung kasya lang si Nanay Susi kasi mag-isa lang siya dyan, di ba? So, importante, meron siyang standby may balkon na yung maliit, tapos mayroon siyang kwarto, may kusina, may maliit na sala, kasi ito si Nanay is matanda na, hindi na kailangan na pumanhik pa sa mataas na bahay. So, parang yung bahay niya ata is 3 steps lang yun o 4. So, parang yung sabi yung gagawa is parang lalagyan lang siya ng kwarto dyan, saan siya mag-standby at yun nga po. So sa akin naman sana huwag kayong magalit, hindi ako basher. Pero napapansin ko lang ito kay Nanay Susi, kasi sa katandaan niya is tuwing vlog, lagi niya nababanggit yung paid horse. Sabi nga niya, nalaglag sa hagdan, baka daw lasing, Lagi niya nababanggit na nag-inuman kami doon, Pampatulog niya itong red horse. So I don't know kasi hindi naman sa basher ako, pero iniisip ko kasi itong mga sponsor nagbibigay. So I don't know kung ano ba ang feelings ninyo. Alam ko na tinutulungan niyo si Nanay Susi dahil matanda na, Kailangan niya ng bahay, masisilungan kasi nauulanan siya. Pero kung tutuusin, marami pa siyang mga anak na pwede niya makasama. Sana itong bahay niya, pag natapos, sana may apo siya, may anak siya nakasama dyan. So dito lang ako nag-alala kasi tuwing punta ni Jomar, sabi niya wala siyang pera, naubos daw. Binigay doon sa anak na may cancer sa suso kasi nga ayaw daw magpahiwa. So at least matutuwa rin tayo kung saan napunta yung pera niya kasi binibigay sa anak na may sakit. Pero minsan yung naisip ko na tuwing sabi niya na nakipag-inuman, bumili ng red horse. So naisip natin na, di ba, example may mga malalaki ang katawan, hindi tinutulungan kasi
ay, lasinggero ka, no? Lasinggero ka, maghanap ka ng trabaho, malaki ang katawan mo. Pero ito si Lola is matanda na lasinggeran, tinutulungan natin. So siguro, pwede rin siguro na advice ni Jomar, no? Nala, huwag ka na po maglasing-lasingan po, no? Kasi itong pera to ay binibigay ng mga OFW. Yung FW nagsisikap na sa ibang bansa. So siguro kasi si nanay, iwan ko kung nasaan, binigyan din siya ng hearing aid, hindi niya sinusuot. So tuwing may sinasabi sa kanya, hindi niya naiintindihan, no? Hindi niya naiintindihan. So sana itong mga anak, napapanood nila ang vlog, sana sabihin din sa mga anak, kasi ako, concern ako sa mga OFW na halos ayaw matulog, naglilinis ng kubeta, kung ano-anong trabaho nila, tapos nag-aambagan, nagsusupport, tinutulungan si Nanay Susie. Tapos ito naman si Nanay Susie is tuwing visit, lagi niya nababanggit to na naglasing, uminom ng Red Horse, ayaw makatulog walang Red Horse, tanongin mo ang pira na ubos, binayad sa tindahan, o binigay sa anak, yung binigay sa anak dahil may sakit, natutuwa ko doon. So every time masabi niya na naglasing siya, nakipagtagay. So sabi natin na, ay sayang, pero kung malaking muscles yung tao, hindi natin tutulungan kasi malaki ng katawan mo, lasinggero ka, maghanap buhay ka. Pero itong lola na, pwede naman natin sabihan na, nay, huwag na po, huwag kayo maglasing-lasing kasi po itong tulong is galing sa mga supporters na OFW, no? Kawawa din naman po sila, naawa sila sa'yo, tinutulungan ka nila para mabigyan ka ng pang araw-araw, pabigyan ka ng bahay, so sana po pag-alagahan, no? Paghalagahan. So, sana itong mga anak na associate makausap si Jomar, makausap niya si nanay, itong mga anak na associate, makausap si nanay nila. At si Jomar, sana makausap din ng mga anak, ano? Makausapin niyo ang nanay. Kasi kung si Nanay Susie ang kakausapin ni Jomar, naku, parang lagi kinikilig, ang gwapo-gwapo mo. So parang hindi siya serious na pakinggan yung about sa bahay niya, no? Yung saan ang pera mo, no? So sana yun nga lang po, kasi ako concerned ako sa mga OFW na tumutulong. Pero good vibes naman, nakakatawa naman si Nanay Susie dahil good vibes sa every vlog. Doon lang ako napapaisip niyo bang, sabi niya, nalaglag sa hagdan, baka lasing, nagtagay-tagay doon. So, tapos saan magaling yung tinatagay niya? Siguro bigay ng mga anak, bigay ng kaibigan. So, alam po natin na every visit ni Jomar is malaki-laki ang binibigay, 2,000, 3,000. Diba po? So, sana bigyan ng halaga ni Nanay Susie. Hindi siya nakakarinig, pero sana itong mga anak niya kausapin siya. So, hanggang dito lang po, shoutout. Paki-like po ating video, paki-subscribe, so hindi po nakasubscribe dyan. Shoutout at thank you sa lahat at click the notifications. Bye po and see you in my next reaction video.